Our speaker, brothers and sisters, Father Jomar Sibug, Order Preachers, Prior Convent of St. John Lateran. Thank you po. I would like to begin with a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you tonight as one community gathered in faith and love. Thank you for the gift of fellowship and for calling us to live out love as our Christian vocation. Fill our hearts with your Spirit so that we may reflect your perfect love in our families, our friendships, and our daily lives. Bless our time together. May our minds be open, our hearts be receptive, and our actions be inspired by the truth we received tonight. Guide us in our reflections that all we do may glorify you and strengthen us in our mission. We entrust this evening to you through the intercession of our Blessed Mother. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Father Jomar Sibug. So ang buong pangalan ko po, Jose Martin Sibug. Kaya yung aking nickname ay Jomar. Galing sa Jose, Joe, tapos galing sa Martin, Mar, pinagsama, Jomar. Okay, so ako po ay member ng Dominican Province of the Philippines, Order of Friars Preachers or Dominican Order. Kaya po Dominican Order dahil ang aming founder ay si Saint Dominic. Ang present assignment ko po ay ako ang prior or superior ng Convent of St. John Lateran sa Intramuros, Manila. So galing pa po ako ngayon sa Intramuros. At yung Convent of St. John Lateran ay nasa loob po ng school, yung Colegio de San Juan de Letran sa Intramuros, one of the oldest colleges in the Philippines. It was founded in 1620. So ngayong taon po na to ay 405 years na po yung Letran. Diyan po nag-aral yung mga apat na presidente, mga bayani, Emilio Aguinaldo, Francisco Balagtas, Apolinario Mabini. Ayan. At ang trabaho ko po sa school ay ako po yung Executive Vice President. Ang ganda pakinggan, no? Executive Vice President, utusan po ng President. Utusan ng President. At saka ako rin po yung Division Head, Vice President for Administrative Affairs. Sa Dominican Order, ang trabaho ko po ay Promoter of Missions or Director of Missions. So ako po yung gumagawa ng mga programa para sa aming mga mission areas. Sa Pilipinas, ang mission area po namin ay nasa Babuyan Islands. So ito yung pagitan ng Batanes at Apari. 5 maliliit na isla. Babuyan Islands. At meron din kaming tinatawag na mission station, isang parokya sa Navotas, yung San Lorenzo Ruiz and Companion Martyrs, parokya po yan.
At meron din po kaming mga foreign missions sa Indonesia, sa Sri Lanka, and a few months ago, nagpadala din po kami ng mga misyonero sa Malta, sa Gibraltar, at sa Belgium. So, yung mga Pilipino po na Dominicans, nandyan sa mga lugar na yan. 40 years na po akong Dominican religious. 40 years. At itong taon na to, sa March 25, I will be celebrating my 32nd anniversary sa priesthood. So 32 years na po akong pare. Kung gusto nyong malaman yung edad ko, senior citizen na po ako. Last January, I turned 61. Kaya may nakikita ko dito mukhang mga kabats ko, no? Mga senior. No? Mga classmate ko siguro kayo sa Losartan, Rosuvastatin, Amlodipine, yan. Alam nyo dati, 2 lang yung gamot na iniinom ko. Sabi ko nga dati, a la carte lang yung gamot ko. Ngayon 5 na, buffet na. Dumami yung gamot ko. Lima po kami magkakapatid. Pangatlo po ako. At kuya ko si Jay. Kung minsan sinasabi niya, akong kuya niya, pero siyang kuya ko. Kuya ko po si Jay. Lahat po sila may asawa na. Ako na lang yung wala. Siguro natinig nyo na, na-share ko na to sa iba Pinag-uusapan na daw po sa Vatican kung papayagan na mag-asawa ang mga Katolikong pare on 2 conditions. Sa 2 kondisyon. Yung unang kondisyon, we should be at least 80 years old. Ikalawang kondisyon, we need the written consent of our parents. So, mukhang malabo yata mangyari po yon. Ngayon yung topic na na-assign po sa akin ni Brother Pancho ay tungkol sa love. Sabi niya, different kinds or expressions of love. In line with your community theme for this year, which is Unitas, which is inspired by Psalm 133. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. So yan po yung pag-uusapan natin. Merong classifications of love according to age. Kapag daw yung lalaki at yung babae ay parehong napakabata pa, wala pa sa tamang edad, at sila'y nagkaibigan, anong tawag doon? Ang tawag daw doon ay mapusok na pag-ibig. Wala pa sa tamang edad, pareho pang bata yung lalaki at babae. Ang tawag daw dyan ay mapusok na pag-ibig. Ngayon, kapag yung babae ay advanced in age, may edad na, at ang lalaki ay napakabata pa, merong ganyan. May edad na yung babae pero bata pa yung lalaki. Itago natin sa pangalang Mami Junicia. Ano daw tawag dyan? Palimos ng pag-ibig. Kung babalik rin naman natin, kapag yung lalaki yung advanced in age at yung babae yung bata pa, ano ang tawag dyan? Nakaw na pag-ibig. At kapag parehong matanda na daw, parehong ugod-ugod na, at saka pala nagkaibigan, ano ang tawag dyan? Ang tawag dyan ay alay kapwa.
Pag parehong lalaki o parehong babae nagkaibigan, ang tawag daw dyan ay kapwa ko, mahal ko. Ngayon, meron din namang klase ng pag-ibig na nagsasabi, I love you because. Mahal kita dahil. Mahal kita dahil maganda ka. O kaya naman, mahal kita dahil gwapo ka. May dahilan. Kung hindi na maganda o kung hindi na gwapo, hindi mo na mahal. So yan yung isang klase ng pag-ibig. I love you because. Ikalawa, I love you if. Mahal kita kung. Mahal kita kung ibibigay mo ang gusto ko. Mahal kita kung ipagsa-shopping mo ako. May kondisyon. Kung hindi maibibigay yung gusto mo, hindi mo na mahal. Pero merong ikatlong uri ng pag-ibig, yung nagsasabing, I love you in spite of. Mahal kita kahit na. Ito yung klase ng pag-ibig na walang kondisyon. Unconditional love. No? Mahal kita kahit na hindi ka naliligo. Mahal kita kahit na hindi ka nagsisipilyo. No? Mahal kita kahit na ikaw ay makasalanan. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Minahal niya tayo kahit na tayo ay makasalanan. I love you in spite of your sinfulness. That is unconditional love. Si Pope Francis, meron siyang sinulat na encyclical letter. Ang title ay Dilexit Nos. Sinulat niya to last year, October 2024. Yung ibig sabihin ng Dilexit Nos ay He loved us. Usually mga sulat na mga Santo Papa, ang title ng encyclical letter, yung unang salita ng first paragraph. Kaya dito sa sulat ni Saint Francis, Dilexit Nos, ang ibig sabihin, He loved us. At yung first paragraph ng letter ay ganito ang sinasabi. He loved us, Saint Paul says of Christ, in order to make us realize that nothing can ever separate us from that love. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Saint Paul could say this with certainty because Jesus himself had told his disciples, I have loved you. Even now, the Lord says to us, I have called you friends. His open heart has gone before us and waits for us unconditionally, asking only to offer us His love and friendship. For He loved us first. Because of Jesus, we have come to know and believe in the love that God has for us. So yan po yung first paragraph nung encyclical letter ni Pope Francis na pinamagatang Dilexit Nos. He loved us. At yung sulat na yan ay hango sa letter of St. Paul to the Romans, Gospel of John, and the first letter of St. John. Alam niyo, nung elementary ako, tinuruan kami nung teacher namin na magsulat ng liham, no? Letter writing. Tapos, kailangan daw, meron kaming padalhan ng sulat. Kaya parang meron kaming pen pal. So, binigyan niya kami ng pangalan, may address, tapos susulat kami, makipagkaibigan, at hihintayin namin na sagutin kami ng sulat din. So, yung sulat, lalagay mo sa envelope, lalagyan mo ng stamp, ihuhulog mo sa post office. No? Hindi na yata ginagawa ngayon yan. No? So, ganun dati. Elementary ako,
tinuro sa amin yan, paano magsulat. No? Tapos, nung ako'y nag-high school, nagsimula manligaw, nagsusulat na ako ng love letter. No? Siguro yung mga tito dito nagsulat ng love letter. At yung mga tita nakatanggap din ng love letter mula sa manliligaw nila, no? So, yung manliligaw ka sa pamamagitan ng sulat, no? Bumibili pa ako noon ng stationery sa National Bookstore. Tapos nilalagyan ko ng pabango. Tapos susulatan ko yung nililigawan ko. No? Tapos sa huli ng sulat, no, lalagay ko doon, Italy. Alam niyo ibig sabihin ng Italy? I trust and love you. O kaya Japan. Alam niyo ibig sabihin ng Japan? Just always pray at night. Yan, no? O kaya naman 143. Yan, no? I love you. 14344. I love you very much. 5254. Mahal na mahal kita. Yan. Ganyan kami no, high school kami, no? Nakaipon nga ako ng mga love letter na galing dun sa girlfriend ko, nasa kahon ng sapatos. No? Pagkatapos, pagpasok ko ng seminaryo, sinunog ng nanay ko. Pagkatapos, nagkaroon kami ng telepono. No? Yung kulay itim na mabigat. Tapos pag dinayal mo, itadial mo pag ganon. Oh. So, nagkaroon kami ng telepono, rotary yung pagdial. So ngayon, pwede mo nang tawagan yung nililigawan mo. No? Magkakausap na kayo. Kaya lang, kung minsan yung landline, may party line. Yung telepono namin may party line. Oh. At kapag ginagamit ng party line, hindi mo magagamit yung telepono. Oh, kasi ginagamit ng party line. Oh. Kami nun, 4 kaming lalaki, yung bunso babae. So 4 kaming lalaki, magkakapatid. May schedule ng gamit ng telepono. Tatawagan yung nililigawan. Oh. So, ang malas, kung schedule mo nang gumamit ng telepono, tapos ginagamit ng party line, pag schedule ko nang gumamit ng telepono, pag angat kong gano'n, may nag-uusap, ginagamit ng party line. Siyempre, maghihintay ka ngayon. Oh? After ilang minuto, aangatin ko na naman, ginagamit pa rin. Matutulog na yung nililigawan ko. Oh? Pagkatapos, pagka ginagamit pa rin niya, gabi na, makikiusap na ako. Hello, party line? Pwede ba ako naman? Kanina ka pa eh. Ganon yung, may party line yung landline. Oh? So, ngayon, ay wala nang wala nang ligawan yata ngayon yung mga kabataan. Sa cellphone, isuswipe na lang daw, no? Swipe left pag di mo gusto, swipe right pag gusto mo, no? Ang tawag daw doon ay online dating, no? Yung virtual na lahat ngayon, no? Kahit sino, kahit saan, no? Kung minsan, tapos video call, di ba? Kaya kung minsan, ang ganda nung babae sa video, no? Tapos pagtanungin mo, hi, ano pangalan mo? Sagot sa iyo, Joselito. Lalaki. Lalaki pala. Ang ganda-ganda. Ayan. Kaya maraming nabubudol. Oh? Maraming nalalove scam. Na-love scam na ba kayo? Ha? Ewan ko bakit bigla na lang may nag-message sa akin. Gustong makipagkilala. Sabi ko, paano kaya nito nakuha yung messenger ko? Tapos Koreana daw siya.
Nagpadala ng picture, ang gandang Koreana. Pagkatapos, araw-araw magme-message. Hello, hi, how are you? No? Pagkatapos, kakaibiganin ka nun. No? Pagkatapos, tatanungin ka, what do you do? What is your work? Mga ganyan. Tapos, akala mo totoong totoong nakikipagkaibigan. No? Magpapadala ng picture na nagsuswimming daw siya sa beach. Oh? O kaya naman magpapadala ng picture, nasa bahay lang siya. Tapos bandang huli sabi sa akin, do you know what is Bitcoin? Sabi ko, no. Do you want to invest in Bitcoin? Huh? You will get rich? Sabi niya sa akin. Sabi ko, no. No, it's very easy. Just $200. Sabi niya, do you have $200? Sabi ko, no. Alam niyo kung ano yon? Yung mga pogo. Yung mga pogo yon, nagpapanggap na Koreana, nagpapanggap na Haponesa, kakaibiganin ka tapos hihingan ka ng pera. O pag ikaw naman, nauto niya, magbibigay ka ng $200. Pagkabigay mo ng $200, mawawala na yon. Nabudol ka na. No? Hindi niya ako nabudol. Kasi una sa lahat, wala akong $200. So, hindi siya umubra. Nawala na dun sa sa messenger ko. Ang tawag doon, love scam. Ayan, no? Baka mamaya nala-love scam kayo. So, ang Biblia, the Bible is God's love letter to us. Huh? The Bible is God's love letter to us. John chapter 15, 9 to 15. My command is this, love one another as I have loved you. So yan. So verse 9 to 15, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. So yan ang isang halimbawa, no, ng love letter ng Diyos sa atin, no? John 15, 9 to 15. My command is this, love each other as I have loved you. Sabi din dito, if you keep my commands, you will remain in my love. So utos ng Diyos. Memorize ba natin yung 10 utos? Memorize ba natin? Baka hindi. Oh? So ano yung 10 utos? First commandment, I am the Lord your God. You shall not have strange gods before me. Second, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Third, keep the Sabbath holy. Fourth, honor your father and your mother. Fifth, thou shalt not kill. Sixth, thou shalt not commit adultery. 7, thou shalt not steal. 8, thou shalt not bear false witness against your neighbor. 9, thou shalt not covet your neighbor's wife. And number 10, thou shalt not covet your neighbor's goods. So, 10 utos. Oh. Kung nahirapan kayo i-memorize yung 10 utos, nahati ito sa 2. Oh. Love of God and love of neighbor. Oh. Love God and love your neighbor. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. So yan lang naman yung utos ng Diyos sa atin.
Ngayon, love of God. Yung third commandment, keep the Sabbath holy. Anong ibig sabihin ng Sabbath? The Lord's Day. Para sa ating mga Katoliko, ang Lord's Day ay Sunday. Kaya sa kalendaryo nyo, dapat ang unang araw ng isang buong linggo ay Sunday. Tingnan niyo mga kalendaryo nyo kung linggo yung unang araw. Sa cellphone ninyo, tignan niyo mga cellphone ninyo sa kalendaryo. Tignan niyo kung linggo yung unang araw. Pag hindi Katoliko yung cellphone nyo. As Catholics, we have an obligation to celebrate the Eucharist every Sunday. Hindi Wednesday, hindi Friday, Sunday. No? Para sa ating mga Katoliko, Sunday ang Lord's Day. Nag-aral ako sa St. James Academy sa Malabon. Yung St. James Academy sa Malabon, that is the first foundation of the Maryknoll Sisters. So bago pa nila naitatag yung Maryknoll sa Katipunan, ang unang school nila ay sa Malabon. Founded in 1926. Kaya next year, 100 years na yung school ko sa Malabon. So it is run by American Maryknoll Sisters. At ang itinuro sa amin ng mga madre, go to Mass every Sunday and holy days of obligation and wear your Sunday's best clothes. Yan ang turo sa amin. Magsimba tuwing linggo. And holy days of obligation. Meron 3 holy days of obligation. Ano yung una? January 1. Bakit yan holy day? Bakit yan holy day obligation? Ibig sabihin, kahit hindi araw ng linggo, obligado tayong magsimba na parang linggo. Anong sineselebrate sa January 1? Hindi New Year. Feast of Mary, Mother of God. So yun yung una, January 1. Kahit di araw ng linggo, obligado tayong magsimba. Ikalawa, December 8, Feast of the Immaculate Conception. Ikatlo, December 25, birth of our Redeemer. So 3 yung holy days of obligation na kahit pumatak sa anong araw, obligado tayong magsimba na parang linggo. So nagsimba ba kayo noong December 8? Baka hindi. So holy days of obligation. At sabi nung madre sa amin, wear your Sunday's best clothes. Ngayon may nakikita ako nagsisimba para magbabasketball. Para magsuswimming. Parang nasa bahay lang. The Holy Eucharist is the source and summit of the Christian life. Yan ang sinasabi ng Catechism of the Catholic Church. Ang banal na Eucharistia daw ay ang simula at rurok ng buhay Kristiyano. Jesus gives Himself to us in the Eucharist as spiritual nourishment because He loves us. Mahal tayo ng Diyos. By eating the body and drinking the blood of Christ in the Eucharist, we become united in the person of Christ through His humanity. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Nagkakaisa tayo. Participating in communion is an act of love for Christ. You are receiving Christ into your heart and soul. Sabi rin sa Catechism of the Catholic Church, by this sacrament we unite ourselves to Christ, who makes us sharers in His body and blood to form a single body. So anong ibig sabihin nito? Yung theme ng Unitas, how good and pleasant it is when brothers live together in unity. The Eucharist should unite us as a community.
So, sabi ni St. John Paul II, Jesus awaits us in this sacrament of love. Sakramento ng pag-ibig. Pero bakit kung minsan, lalo na yung mga kabataan ngayon, pag sinabing magbihis na kayo, magsisimba tayo, ang bigat-bigat ng mga paa, ang bagal-bagal kumilos. Kaya, pagdating sa simbahan, late na. Bakit kapag manonood ng sine, bago pa magsimula yung palabas, nakaupo na kayo, nasa loob na kayo ng sinehan. Pero kapag magsisimba, late. Kung hindi mo inabutan yung mga readings, anong iuwi mong good news? Wala. Pero bakit pagka sinabing, magbihis na kayo, pupunta tayo sa mall, abay mabilis pa tayo sa 4:00. Kaya, importante na marinig natin yung mga readings para meron tayong may uuwing mabuting balita. Kailangan yung narinig natin, babaunin natin yon at i-apply natin sa pang-araw-araw nating buhay, sa buong linggo. Para pag nagsimba ka uli, the following Sunday, makikinig ka na naman ng babaunin mo. Pay attention to the readings. Or better, basahin nyo na yung readings. Bago pa kayo pumunta sa simbahan. The night before, basahin nyo na yung readings. Para maisasabuhay natin ang mabuting balita. Kasi kung minsan, galing ka sa simbahan, pag uwi mo sa bahay, makikita ka ng kapitbahay mo, papansinin ka, sasabihin sa'yo, wow, ang ganda naman ng damit mo. Saan ka ba galing? Ikaw naman, sasabihin mo, nagsimba. Yabang mo pa no? Nagsimba. Pagkatapos sasabihin sa'yo ng kapitbahay mo, talaga, nagsimba ka? Ano gospel? Wala ka ba isagot? Kasi hindi ka nakinig. O kaya na-late ka. Hindi mo inabutan yung gospel. Kapag ka hindi ka nakinig o na-late ka, wala kang maiuwi na good news. So love for God is love for His Word. Kapag mahal natin ang salita ng Diyos, isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. At kapag isinasabuhay natin ang salita ng Diyos, as a community, tayo ay nagkakaisa. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. So yung unang bahagi ng 10 utos, love of God. Yung kalawang bahagi, love of neighbor. Meron daw teacher, tinanong niya yung mga estudyante niya, isa-isa, anong gusto mong maging paglaki mo? Pedro, pulis po. Bakit? Para po makatulong sa kapwa. Maria, anong gusto mo maging paglaki mo? Doktor po. Bakit? Para po makatulong sa kapwa. Juan, anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko po maging kapwa. Si Juan gusto niya maging kapwa. Who is our neighbor? Alam niyo ba yung kwento ng Good Samaritan? Ayan. The story of the Good Samaritan. Luke 10, verse 25 to 37. A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side.
But a Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. So yan yung kwento ng Good Samaritan. Ang tanong, who is my neighbor? Wag na po tayong lumayo pa. Sabi ni Mother Teresa, if you want to promote world peace, go home and love your family. If you want to promote world peace, go home and love your family. Kami pong mga pare, alam niyo ang totoong may bukasyon, yung aming mga nanay. Nung ako na-ordain na pare, ang pinaka-proud na nilalang sa buong mundo ay ang aking nanay. At magmula noon, sa wallet niya, meron siyang picture naming dalawa. Na nakasuot ako ng bihis pare. At tuwing meron siyang makakausap, tuwing may pagkakataon, ilalabas niya yung picture na yon. At sasabihin niya sa kausap niya, kahit di niya kakilala, may anak akong pare. Ito po yung picture namin. Ganyan yung nanay ko eh. Pag may bagong madre doon sa school namin, lalapitan niya yung madre, sasabihin niya, sister, bago po kayo dito, nanay po ako ni Father Jomar. Ito po yung picture namin. Minsan pag kumakain kami sa restaurant, sasabihin niya, waitress, miss, pag-igihan mo yung pagsaserve, si Father yan, anak ko yan. Abay, kalain mo na, ipasok pa yon. O kaya, pag sumakay kami ng elevator, sasabihan niya yung yung operator ng elevator. Ang swerte mo naman, naisakay mo si Father, anak ko yan. Naipasok pa. O kaya, pag sumakay kami ng taxi, sasabihan niya yung driver, uy, dahan-dahan ko sa pagmamaneho, sakay mo si Father, anak ko yan. Ang pinaka-proud, yung nanay ko. Lahat ng okasyon na pwede akong mag-mass o mag-bless, i-schedule niya ako. Kung minsan kahit wala okasyon, gagawa ng okasyon. Nakakaisip ng okasyon para mag-mass. Kung minsan, dami-dami kong ginagawa. Ang hirap magdahilan, na hindi ako pwede. Minsan, tinawagan niya ako sa telepono. Ang request niya, kung pwede ko ba raw blessan yung bagong gawang daan sa barangay namin. Kasi request daw ng mga nakatira doon, pablisan yung bagong sementong daan. Para daw hindi nababahain. Kasi sa Malabon palaging binabaha So, sabi ko sa kanya, paano kung pagkatapos ng blessing bumaha pa din? Baka akong masisi. Kaya sabi ko sa nanay ko, sabihin mo doon sa mga nakatira doon, magdasal na lang sila ng rosaryo at lumakad ng paluhod doon sa bagong sementong kalsada. Alam ninyo, tumahimik yung nanay ko. Nakabibinging katahimikan. Maya-maya naririnig ko, humihikbi.
umiiyak. Pagkatapos, nagsalita nang nanginginig ang boses. Sabi niya sa akin, ang sa akin lang naman, matanda na rin ako, hindi na ako magtatagal. Alam niyo pag narinig ko yun, ang sa akin lang naman, matanda na rin ako, hindi na rin ako magtatagal. Pag gano'n na yung maririnig mo, galing sa nanay mo, ay sabi ko sa kanya, blessan natin lahat ng daan, lahat ng tulay. Mga waiting shed, mga CR, terminal ng tricycle at saka pedicab. Sino makakatanggi kapag gano'n na yung dialogue ng nanay mo? Ang sa akin lang naman, matanda na rin ako, hindi na ako magtatagal. Tapos nung namatay na yung tatay ko, mag-isa na lang siya, at napapansin ko, nagkakaedad na yung nanay ko. So, dinadalas-dalasan ko na uwi sa bahay. Gagawin ko, sasabayan ko siya sa lunch, no? Sabay kaming kakain. Tapos, magsisiesta ako. Habang natutulog ako, ang ginagawa pala nung nanay ko, kinukuha niya yung planner ko. Pagkatapos, sinusulatan niya ng mga schedule ng mass. Habang ako'y natutulog. Kaya pag uwi ko sa Letran, makikita ko yung planner ko, bigla na lang merong schedule. At hindi ko sulat. Funeral mass. Mass at talk sa Malabon Charismatic Community. Mass sa Malabon City Jail. Parish Recollection. Nagkaroon bigla ako ng mga schedule. So tatawagan ko naman yung nanay ko. Sabi ko sa kanya, Mami, ano ba itong mga nilagay mong schedule sa planner ko? Ang dami-dami kong ginagawa. Alam niyo na kung ano sagot. Ang sa akin lang naman, matanda na rin ako. Hindi na ako magtatagal. Anong isasagot ko? Ay sige, misahan natin lahat ng mga patay, pati ang mga buhay, habang buhay pa sila. Bukod sa city jail, magmisa na rin tayo sa palengke at sa sabungan. Total, meron din namang Kristo sa sabungan. Tapos pag napagbigyan ko, sasabihan ako, anak, may extra ka ba dyan? May mga nanay nyo, huwag kayo magbingi-bingihan. Kung wala sila, wala tayo. Anak, may extra ka ba dyan? So iabot ko yung stipend ko. Hindi ko pa nga nabubuksan yung sobre. Bibigay ko sa kanya. Alam nyo, pagkatapos ng ilang araw, ubos na. Tatanungin ko naman, saan mo ginastos yung pera mo? Para sa iyo yun. Kawawa naman kasi yung mga preso. Yun yung apostolate ng nanay at tatay ko Prison apostolate. Tuwing Sabado, nagpapamisa sila, anticipated mass para sa mga preso ng Malabon City Jail. 500 na inmates. Pag kinausap mo yung mga preso, lahat sila walang kasalanan. Tanungin mo, bakit ka po nandito? Sasagot sa'yo, nadamay lang po ako Wala naman po akong kasalanan, nadamay lang ako. Kaya pag communion, lahat nagko-communion. Nagkakaubusan ng ostya. Lahat nagko-communion, wala silang kasalanan. Kaya ganyan, sabi ng nanay ko, kawawa naman yung mga preso. Alam ko na, next time, iniba ko na yung style ko. Hindi na kasyang binibigay ko. In kind na. Bago ko umuwi sa bahay, mamimili na ako ng grocery. Yung mga kailangan niya. Mantika, sukap, kape, dilata, ibibigay ko sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw, ubos na naman. Mami, saan mo dinala yung
Binigay ko sa iyo, para sa iyo yun, supply mo yun. Hindi kasi Mother Teresa. Ang sagot naman sa akin, di ba, sabi ni Mother Teresa, give till it hurts. Kawawa naman yung mga preso. Nag-pilgrimage kami sa Holy Land. Pagdating doon sa Wailing Wall, alam mo yung Wailing Wall, yung parte ng Temple of Jerusalem, isang malaking pader, doon nagdadasal yung mga Hudyo. Magsisingit ka doon ng mga malilit na papel kung saan sinulat mo yung iyong prayer request doon sa Wailing Wall. So pagdating namin doon, sabi ng tour guide, alright, you may now go down and put your prayer request on the Wailing Wall. Alam niyo yung nanay ko, ang dala-dala niya, isang brown envelope. Ang dami niyang dalang prayer request. Sabi niya sa mga kasama namin, pwede niyo ba akong tulungan? Isiksik natin tong mga sulat ng mga preso. 500 na preso, sinabihan niya, pupunta ako sa Holy Land. Akin na yung mga prayer request niyo. Oh? Sabi ko, ano mga request ng mga preso? Lahat sila gustong lumaya. Pag uwi mo sa Malabon, wala ka na apostolate. Lumaya na lahat ng mga preso. Nung na-assign ako sa Mindanao, tinawagan ako ng nanay ko. Kailangan nyo ba ng boy? Bakit? Meron ditong bagong laya. Baka gusto mo? Sabi ko, anong kaso niyan? Baka murder. Baka habang natutulog kami, saksaking kami niyan. Sabi niya, ikaw naman, wala na bang dahilan para magbago ang isang tao? Alam niyo, yung nanay ko, siya ang huwara ng kabanalan. No? Kaya sabi ni Mother Teresa, if you want to promote world peace, go home and love your family. Ang sa akin lang naman. Paano natin maintindihan ang kahulugan ng salitang pag-ibig? Tingnan ako'y magkakasal, may dalawang tanong ako sa couple. Yung unang tanong, ano ang pinakamahalagang bahagi ng kasal? Minsan may kinasal ako, tinanong ko yung couple, ano ang pinakamahalagang bahagi ng kasal? Ang sagot ng lalaki, kapag ka po sinabi naming I do. Ang sagot ng babae, kapag ka po sinabi na ni Father na you may now kiss the bride. Sabi ko sa kanila, alam niyo kung anong pinakamahalagang bahagi ng kasal? Picture taking! Bakit ko nasabi yun? Bago ako magmas, may lalapit sa akin Yung wedding coordinator, sasabihan ako, Father, pwede po ba maikli lang yung sermon ninyo? Para may oras pa para sa picture taking? So, sabi ko, siguro yun ang pinakamahalagang bahagi ng kasal. Picture taking. Kaya sabi ko dun sa couple, ang sermon ko po ay hindi tatagal ng 3 minuto. Finish or not finish. Pero hindi ba lahat tayo gustong-gusto natin kasama tayo sa picture? Sabi ko dun sa mag-asawa, ang buhay mag-asawa ay hindi kayong dalawa lang. God should be in the picture. Tayo gusto natin palagi tayo kasama sa picture Pero sa buhay pamilya, buhay may asawa, God should be in the picture. Tapos, natitiyak ko ang dahilan kung bakit gusto magpakasal ng couple ay dahil sila ay nagmamahalan. So, ang dahilan, because of love. Ngayon, naintindihan ba natin kung anong kahulugan ng salitang pag-ibig? Bibigyan ko kayo ng tip. Maintindihan natin ang kahulugan ng isang bagay kung alam natin ang kabaligtaran. Maintindihan natin ang liwanag kung alam natin kadiliman. Maintindihan natin ang kagandahan kung alam natin ang kapangitan. Maintindihan natin ang kahulugan ng salitang pag-ibig kung alam natin ang kabaligtaran nito. So ang second question ko sa couple,
What is the opposite of love? Madalas ang sagot, hatred. Mali po. The opposite of love is not hatred, but selfishness. Ang taong makasarili ay hindi magagawang magmahal. Ang taong marunong magbigay, o ang taong marunong magmahal ay marunong magbigay. John 3:16, God loved the world so much that He gave His only Son. Dito natin makikita yung relationship ng pagmamahal at pagbibigay. Ang taong marunong magmahal ay marunong magbigay. Merong kwento ng mag-asawa. Ang babae ay housewife. Ang lalaki pumapasok sa office araw-araw. Tuwing umaga, bago pumasok sa trabahong lalaki, tatanungin niya ang asawa niya, "Honey, do you love me?" Ang sagot ng kanyang misis, isang salita lang, "Yes." Yun lang. Pagkatapos niyang sumagot ng yes, magsisimula na siya maglinis ng bahay, mag-alaga ng mga anak, magluto, maglaba, etc. Nung dumating yung 25 years of marriage nila, sa kanilang silver wedding anniversary, sabi ng mister, "Honey, araw-araw, bago ako pumasok sa trabaho, tinatanong kita, do you love me?" Isang salita lang ang sinasagot mo palagi, "Yes lang." Ngayong araw na ito, silver wedding anniversary naman natin. Pwede ba? Gusto kong marinig na sumagot ka naman ng mahaba-haba. So sabi nung lalaki sa misis niya, "Honey, do you love me?" Ang sagot ng misis niya ganito, "Yes. At kung yung lahat ng ginagawa ko, yung maglinis ng bahay, mag-alaga ng mga anak natin, magluto, maglaba, etc., ay hindi pa sapat para ipakita at ipadama ko sa iyo na mahal kita, hindi ko na alam kung paano ipapaliwanag sa iyo ang kahulugan ng salitang pag-ibig." So, actions speak louder than words. No? John 15:13, wala ng pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ang taong marunong magmahal ay marunong magbigay. From the first letter of John, chapter 4, verse 19, we love because He first loved us. Kapag tayo namatay at haharap tayo kay San Pedro, tatanungin niya tayo, "Kristiyano, nagawa mo ba ang misyon mo?" Bilang mga Kristiyano, nalalaman ba natin ang misyon natin sa buhay? Kung hindi mo alam kung anong misyon mo sa buhay, anong isasagot natin kay San Pedro? Misyon? Ano po yun? Ano ang misyon natin sa buhay? Love God and love your neighbor. Yan ang misyon natin. Magmahal ka. We love because He first loved us. Pakisabi nga po sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. At dahil mahal ka ng Diyos, pakisabi nga po sa katabi nyo, magbago ka na. That's the end of my sharing. Thank you po.